Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Understanding the Church. So, yung goal po natin dito ay mas maunawaan kung ano ibig sabihin ng iglesia as far as the Bible is concerned. Now, ngayon po kasi sa kapanahonan natin ngayon, maraming mga Kristiyano, ang pag sinabing church, nasa isip agad church building, structure, lugar na kung saan pinupuntahan para doon magpumalakpak, kumanta, makinig ng sermon. So, ganun yung understanding natin ng church. Now, kapag tayo ay pumunta doon sa New Testament times, no? Kausap natin yung mga apostol, kausap natin yung mga sumulat ng Biblia, kausap natin yung mga sinaunang Kristiyano, at narinig tayo, mawiwindang sila. Sasabihin nila, what are you talking about? So, yung idea natin ng church, sa idea nila ng church, magkaiba. Kasi sa kanila, pag sinabi mong church, kailanman hindi papasok sa isip nila yung building o yung structure o yung struktura na may cross na pag pumasok ka may stage at may mga pew. Kailanman di papasok sa kanila yung kasi ang understanding nila ng church, tao, group of people na tinubos at sumasamba sa ating Diyos. So, pag sinabing church or ecclesia, called out ones, talaga to tumutukoy ito sa mga tao. No? Kaya, understanding the church, kailangan ngayon pa lang, lalo na kung ikaw ay bagong Kristiyano, dapat pag sinabing church, ang idea mo ng church ay yung idea ng Bible. Idea ng New Testament. Sa New Testament, pag sinabing church, ang iniisip agad nila, tao, grupo ng tao. Particularly, mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The church is the family of God. Family siya. Pamilya ng Diyos. Mga tao ito yun. Now, pangalawa po, the church is under the headship of Christ. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Yung iglesia, ito ay nasa ilalim ng pagkaulo o pagkapinuno ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 18, ito po yung verse natin. Sabi po dito, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Sa Tagalog po, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So, sinasabi po ng verse na ito ng ating Panginoong Jesucristo, siya yung head of the body, ulo ng katawan. Ano daw po yung katawan? Ang katawan, ang iglesia, the church. So, yung church po, yun yung grupo ng tao, no? Hindi siya building. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hindi siya ulo ng building, kundi ulo siya ng katawan, ng iglesia, o ng mga tao na tinuturing na pamilya ng Diyos. Yung unang teaching po natin ngayong umaga, Jesus is the head of the new humanity. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung pinakaulo ng bagong sangkatauhan. Now, para po mas maintindihan natin ito, pag sinabi nating bagong sangkatauhan, merong tinatawag na old humanity. Merong lumang sangkatauhan. Now, yung lumang sangkatauhan, sila po yung galing kay Adan. Si Adan po, siya po yung unang nilikha ng Diyos na tao sa Genesis chapter 1. Siya yung pinakaulo ng lumang sangkatauhan. Now, ang problema, yung lumang sangkatauhan, yun yung nahulog sa pagkakasala. At yun po yung patungo sa kapahamakan. Now, kailangan ng panibagong Adan, second Adam, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ulo ng bagong sangkatauhan na kung sino man ang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya ay itinuturing na parte ng kanyang pamilya ng church na itinuturing ring bagong sangkatauhan, new humanity. So, Jesus is the head of the new humanity. Now, pag tinignan po natin yung verse dito, no? Sabi dito, He is the beginning. So, siya yung sa pasimula. Yung bumabasa ng Colossians chapter 1 verse 18, dadalin talaga ng verse na ito doon sa pinakaunang verse ng Bible.
Sabi kasi sa verse ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos, through the Word, all things were created. Now, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nalikha lahat ng bagay. So, He is the beginning. Ang Panginoong Jesucristo simula't simula pa. Siya na yung source. Siya na yung sa pamamagitan niya nalikha lahat ng bagay. He is the head of the new humanity. Ang ibig sabihin nito, yung Diyos, sa pasimula pa lang, nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, ang problema, yung mga nalikha, kagaya ng nalikha sa yung mga tao na nagmula kay Adan, nahulog sila sa kasalanan. Now, kailangan ulit silang tubusin. Kailangan magkaroon sila ng kaparaanan upang maligtas, at yun sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. And now, sabi po ng verse dito, and the firstborn from among the dead. Si Jesus Christ po, siya yung namatay doon sa krus para tubusin yung mga taong mapapahamak. Now, si Jesus Christ hindi lang namatay, muli siyang nabuhay, at sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon na rin ng bagong buhay. Kaya po, kabilang sila sa new humanity, bagong sangkatauhan, nagkaroon tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, and we will also resurrect from the dead sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Paano natin nalaman na tayo muling mabubuhay? Ngayon, nabuhay na tayo spiritually, and later on, mabubuhay pa rin tayo physically. Paano natin nalaman yon? Kasi si Jesus Christ namatay at muling nabuhay. He is the firstborn from among the dead. Dahil ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay mula sa mga patay, alinsunod sa pattern ng Panginoong Jesucristo, tayo rin lahat ay mamamatay at muling mabubuhay physically, spiritually, and physically. So si Jesus Christ, He is the source of all things, of all creation. At the same time, He is the firstborn from among the dead. Kaya tinatawag rin ng lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na new creation. Kasi ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon ng new creation. Kaya ang church, ang body of Christ, tinatawag rin niyang new creation or new humanity. So, gawin natin mas light at mas mabilis maintindihan yung discussion natin, no? Number 2 po, Jesus is the beginning and the firstborn. Ayan, na-explain ko na. Siya yung pasimula, siya yung source ng lahat, na sa pamamagitan niya nalikha lahat ng bagay. At the same time, He is the firstborn. Siya yung unang nag-resurrect. Tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, magre-resurrect din. And number 3 po, Jesus has supremacy over all things. Ang problema po kasi dito sa Colossae, dinidiminish, kumbaga, binababa nila yung posisyon ng Panginoong Jesucristo kasi maraming mga katuruan during that time, mga heresy, particularly yung early forms of Gnosticism. So, mayroon silang paniniwala patungkol sa Panginoong Jesucristo na kakaiba, no? Na mas mababa kesa dun sa tunay na tinuturo ng Biblia. So, ang tinuturo ni Apostol Pablo, Jesus has supremacy over all things. Mas mataas siya kaysa sa mga anghel. Mas mataas siya sa kahit kaninong tao. Mas mataas siya kaysa doon sa mga tinuturo ng mga heretics o mga maling katuruan during that time. So, Jesus has supremacy over all things. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nalikha lahat ng bagay. At sa pamamagitan rin ng Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng new creation, new humanity. Magkakaroon ng church, the body of Christ. Napakaganda po nitong verse na ito, no? Talakayin pa po natin ito sa susunod ng mas malalim pa. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1, we live under the headship of Christ. Wala na po tayo kay Adan. Wala na po tayo sa old creation. Tayo po ay nasa new creation na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ibig sabihin, pag naka-Kristo ka, bagong creation ka na. Bagong humanity ka na. Meron ka ng bagong pagkatao. Kaya po ang pinapumuhay natin, bagong pagkatao na. Yung lumang Russell, patay na yun. Meron ng bago ngayon. Yung lumang ikaw, patay na yun. Luma na yun. Meron ka ng bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao mo, yun yung pagkatao mo kay Kristo. Meron ka ng bagong identity.
Meron ka ng bagong klase ng pag-iisip, bagong klase ng pamumuhay. At yon ay maipapamuhay mo dahil sa Espiritu Santo na nilagay ng Diyos sa iyo. Meron ka ng bagong espiritu na siyang magpapatibok ng iyong puso. Para yung puso mo bago na rin, bagong tibok na, bagong pagnanasa, bagong kagustuhan. At yung kagustuhan ng puso natin to glorify God, pasahin ng Diyos, worship the Lord, honor the Lord in all the things that we do. So we live under the head of Christ. We live under the headship of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y nasa ilalim ng ating Panginoong Jesucristo. He is our head of the body, the church. Tayo po yung church. Number 2 po, we live the resurrected life. Una po, the moment na nampal tayo sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon na rin tayo ng resurrected life. Spiritually, karoon tayo ng bagong spirito, yung spirito ng Diyos na nanahan sa atin. At the same time, in the future, magkakaroon pa rin po tayo ng resurrection. Ibig sabihin, pag namatay ka, magkakaroon ka, bumuli kang bubuhay ng Panginoon, magkakaroon ng bagong katawan, hindi na magkakasakit, hindi na magkakalagnat, no? Hindi na magkaka-cancer, perfect body na. Kung anong katawan ng Panginoong Jesucristo nung siya ay muling nabuhay, ganun din na magiging katawan natin pag tayo binuhay maguli ng ating Panginoong Jesucristo. At nakakasiguro tayo na tayo muling bubuhay ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil si Jesus Christ, He is the firstborn from among the dead. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, siya yung pinakaunang nag-resurrect. Tayo, susunod na. Siya yung panganay. Tayo yung susunod, no? Hanggang sa pinakabunso, no? Hanggang pinakadulo, hanggang lahat ng mga kapatid ng Panginoong Jesucristo, lahat sila magre-resurrect. Yung buong church magre-resurrect, magkakaroon ng resurrection life. And number 3 po, we proclaim the supremacy of Christ. Yan po ang pinapangaral natin. Yung supremacy ng ating Panginoong Jesucristo, siya yung pinakamataas sa lahat. Alam niyo po, pag sinabi natin kasing supremacy, ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, ang Panginoon supreme doon, no? Na itatanyag doon, napaparangalan doon. Kasi po, sa lahat ng ginagawa natin, nare-reflect natin. Reflection yun ng pinaka-head natin. Later on po, mauunawaan natin na yung church pala, ito ay, dahil ito tinatawag na body of Christ, ito dapat ay nagliliwanag sa mundo. Nagliliwanag, bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, He is the head. Siya, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, siya yung pinakaunang liwanag. Itinutuloy po yun ng katawan ng body of Christ. At ang pagkilos ng church, lahat ng pagkilos ng church, para maitaas ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Maitaas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, maparangalan siya. We proclaim the supremacy of Christ. At the same time, tinatanyag natin ang Panginoong Jesucristo na pinakamataas sa lahat. Mas mataas sa kahit sinong santo, mas mataas kahit sa kaninong anghel, mas mataas kahit kaninong tao, mas mataas sa kahit saan, at sa kahit anong bagay. Kaya po sa puso natin, dapat si Jesus Christ mas mataas, mas mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa pera, mas mahalaga kaysa sa trabaho, mas mahalaga kaysa sa pamilya, mas mahalaga kaysa sa ministry natin, mas mahalaga kaysa sa kung anumang mga bagay na nagniningning, mga kasikatan, karangyaan dito sa mundo. Si Jesus Christ siya yung pinakamahalaga sa puso natin. So we proclaim the supremacy of Christ. So 3 application po, no? Live under the headship of Christ, live the resurrected life, and proclaim the supremacy of Christ. Now, para po sa ating discussion, how does living under the headship of Christ influence your daily decisions? Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya yung pinakapinuno natin, paano na ito na-influensyahan lahat ng mga decisions natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, You are the head of all creation and the head of my life. Thank you for being the beginning and the firstborn from among the dead, giving me hope for eternal life. Help me live under
your headship, trusting in your wisdom and love. Teach me to walk in the power of the resurrected life, showing others the joy and freedom found in you. Give me courage to proclaim your supremacy in all things, in word and deed. May my life bring glory to you and reflect your kingdom here on earth. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Jose Pino. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.